Ngayon, ganito. Ito yung bigay ng Diyos na napakaganda. Tumimbre ang 14 vloggers, The Kings, ready ka. Kung bakit? Naawa din sila sa'yo. Kakalas kami. Ah, Boycott ang mangyayari. Lumipas lang yung mga ilang ano lang yun, mga ilang araw lang yung ilang mga buwan lang din siguro. Nag-ano na kami. Umalis na kami ng suporta kay Kulaong. Live mismo. Ito na, Yan na, si Kuya Daking isa din sa dahilan kung bakit kami umalis. boycott na 14 vloggers. Sabi ko, ito yung pag-asa ko para makapag-voice out. Kasi walang makikinig sa akin. wala. Wasak na wasak ang pagkatao ko nun. 14 vloggers lumabas. Pak, ito na yun ang naging digmaan ngayon yan. Naiwan si Nayama, yung sina Victoria, sina Maite Manong, sina Ka Aruba. Lahat bumitaw. Lahat bumitaw. Ang content ngayon, laban na ngayon kay Norman Mangusin. Di ba na Yun pala yung storya. Yan yung story niyan. Nang bakbakan ngayon yan. Nahati ngayon ang followers ni Norman Mangusin. Nahati na. Bumaba ngayon ang engagement niya at mga nagpapalipad sa kanya. So, kailangan gumawa ni Yaman ng maraming issue. Puro toxic na to. Wala nang pagtulong Wala to. na to, iba na. Wala nang pagtulong to. Usapang pera na to na humihina na ang channel niya. Kailangan niya na may tinitira. Kailangan niya na magtirahan sila ngayon. Itong 14 vloggers, nagtayo ng sariling grupo yan, ng content sila. Ako na wala. Wala akong sinamahan kasi masama pa rin ang loob ko sa 14 vloggers na to. Kasi tinira nyo ako. Alam nyo naman ang totoo. Tinira nyo ako eh. Kaso inutusan kasi. Nilubog. Pero ako hindi ako tumira nun kay Kuya Dakings. Alam ni Kuya Dakings yan. Hindi ako tumira ng ano. Chinat ko siya. O Kuya Dakings, ano na yan? Tama na yan. Chinat ko lang siya. Pero nung lumipas lang yata. Basta meron kaming live nun eh. Mingi naman ako pasensya kay Kuya Dakings. Kasi alam din naman niya eh. Nakatali ang kamay namin noon lahat kay Kulaong. Lubog ng pamilya ko. Kaya lang, hindi ko kayo masisisi kasi nadyang kayo. Oo. Dumating isang araw, dumating lahat sa bahayan. Pinuntahan nila ako sa bahay. Siya na Makmak Pablo umuwi from other country. Humingi sila ng sorry sa akin talaga. Sa bahay sila nagstay, 4 na araw. Ayan. Totoo yan. Ito yun. No? Pakita ko sa inyo. Yan, totoo yun. Talagang nagtagal kami dun kay Kuya Dakings. Ayan, no? Nakarating kami sa bahay ni Kuya Dakings. Kasi gusto namin bumawi. Ayan, si Joy, kasama ko si Joy dyan. Ayan, si Kuya Dakings. Bumawi kami. Kasi, syempre, alam ko naman na, na mahirap yung naging namin noon, naging sitwasyon namin. Ha? Parang pa si Joy dyan, galing Japan. Japan 3rd floor. Bumawi kami dyan kay Kuya Dakings kasi syempre matindi yung pinagdaanan niya eh. Matindi talaga. Kaya po bumawi kami. Teka, alam ko meron akong dito eh. Hanapin ko lang kung saan dito. Ayun, ito. Ito pala. Ito, yung lahat kami. Ayan. The Brown Squad, yung Brown Squad na grupo ng mga rapper. Si Papa Trix, ito, itong kumikis na ito, si Nanay Esper Abarca, ito si Kuya Dakings, si JC, ito si Delicado Uno, ito si, nakalimutan ko si Tol, ito si Rocky Rocha, si AC, ito, yung isa pa, taga, vlogger din to, kalimutan ko mga pangalan. Biyahe kami niyan. Ayan, nag-swimming pa kami, oh. Swimming pa kami niyan sa, doon sa may kila Kuya Dakings. Gabing-gabi yan, nag-swimming kami. Ayan, umiinom kami, nagkukwentuhan kami. Ito yung damit na sinuot ni Kuya Erwin. Hinunog niya. Ito, nakalimutan ko pangalan nito. Vlogger din yun eh, na sumusuporta noon kay Kulaong eh. Ayan yung studio ni Kuya Dakings. Ayan. Ayan. Ako,
Talagang pinuntahan namin si Kuya The Kings dyan kasi bawi kami. Ito, yan. Kainan kami dyan. Kahit ano lang yung maihain sa mesa. Kung ano lang yung ulamin namin. Talagang ano na, talo-talo na. Saya-saya namin dyan kasi syempre sinurprise namin si Kuya The Kings dyan eh. Hindi niya alam na pupunta ako. Sinabihan lang siya, ni Kuya Papa Trix, pupunta kami dyan, pero hindi alam ni Kuya The Kings na kasama ako. Dito na tayo Mga nag-apply tropa niyan. pips, nandito na Mga tayo sa nakao. Hacienda de la Vega. Wala yung ating Ayan. under renovation yung ating ano ha. Renovation yung ano niya. Dito na kami. Kahit ang bilis ko dero. Ito yung mga halaman ko, Nay. Kaya nga yung halaman, kaya ako na Kita niyo yung mga kasama namin nakamotor, tapos kotse ni JC ang doon kami nakasakay sa kotse ni JC. Mga nakamotor lang sila from ano yan ha, from Tondo. Tondo to doon sa Chaong, motor lang. Na. Ay, si Gian. Gian pala pangalan nito, itong vlogger na to. Ayan. Bawi talaga kami noon kay Eto naman, magkakasama pa si Papa Bear, hindi kasi sumama noon. Eto, sa may bahay to ni Papa Trix. Dumaan kami sa bahay ni Papa Trix, nag-inuman din kami doon eh. Magkasundo pa noon si AC sa si Papa Bear. Talagang yung nangyari noon sa amin na Kuya The Kings. Alam niyo nung 'di ba umuwi ako, syempre parang nagkaroon kami ng hindi magandang situation noon. Tapos syempre biglang pumunta ako doon sa kanila, niyakap ako, talagang inalikan ako. Niyakap talaga mahigpit. Tapos talaga 'yun, matinding kwentuhan, alantulugan. Talagang kami noon, grabe ang kwentuhan namin noon. Biyahe tapos pa kami. Nag-swimming pa kami noon. As umaga, kain. Talagang kami noon, hilong-hilo rin kami sa antok noon. Grabe kwentuhan namin nila Kuya The Kings. Kaya alam niyo po, nung nagkita kami sa Boracay, andito yung cellphone ko kasi dito sa cellphone ko yun eh. Nung nagkita kami sa Boracay, naku, grabe ang rin namin ni Kuya The Kings. Nung nakita ko siyang nasa Boracay, sabi ko, Kuya The Kings, nandito din kami sa Boracay, isang ka dito. Meet ka ako tayo. Tapos sabi niya, ay may may event ako dito, sige, meet tayo. Magkita tayo. Ayun, nag-inuman kami noon sa may hotel nga namin. Sa baba ng hotel namin nila Boss Mike. Tapos nung nag-inuman kaming ganun talagang grabe kaingay, napakasaya. Tapos balik tanaw sa lahat ng mga naging namin noon kay Kulaong. Kasi kasama namin si Boss Mike eh. Nakikipagbanatan din kasi noon si Kuya The Kings diyan kila Boss Mike. Sayang di ko mapakita yung picture namin sa sa tawag dito sa sa Boracay. Ang galing ng ni Kuya The Kings doon sa Boracay kasi siya nag-perform siya sa harapan ng mga taga LGU. Iba't ibang bayan. Iba't ibang mga parang barangay official, mga ganun. Tapos doon siya sa special guest siya. Tuloy na natin tong kay Kuya. Grabe. Pandun kami, pinakita ko sa kanila, ito yung tindahang inuutangan ko. Nung narinig nyo sa kwento kanina, ito yung bahay ko. Grabe. Yan na yun. Ayun. Talagang tears of joy yun, Ate Mayet, kasi ang tindi ng namin noon nung pagkikita namin. Basher ako ng Talino Warriors Mac para kung si Monica Mochi natatawa ako sa sarili ko. Yun nga, di ba dati, magkakalaban pero ngayon dito mo magkakatropa kami nila Boss Mike, magkakasama kami nila Takeru.
Si Attorney Aboy, kumpare ko pa, ninong pa ni Piola. Ayan, Manny Luna ng Oklahoma, USA. Hello po. Okay, sayang yang. Oo, nag-away nga. Oo, sayang yung dalawang yun. Naka-monitor kami dyan, Max, sa live. May nagpadala daw kasi kay Yama na Mami, 50K noon. Okay. Tapos nagulat yung mamis kasi pagkatapos pinadalan si Yama, nakita sa post sa FB, kumakain sila ni Yama at si King. May chinat si Yama na isang mami, nagdadrama, nagka-problema daw sila ni King, kaya pinadalhan ng pera si Yama. Naku, maraming drama si Maring Yama noon. Actually, kumari ko nga yan eh. Tawag niya nga sa akin, di ba, paring makmak. Binigyan pa nga ako niya isang YouTube channel. Pinairam niya ako isang YouTube channel, kaya lang nawala. Nadali ng report. Kasi maliit lang yun eh. Kaya nadali ng report eh. Pag ganitong mga malaki, mahirap-hirap i-report eh. Nadali ng report yun eh. Meron pa nga yan, nag-aaway sa yan, doon sa Pampanga yata yun, nag-swimming sila. Nag-aaway, maya-maya, bati-bati na naman. Ganun yan, yung mag-asawa na yan. Pero alam ko ngayon, niwalay na sila ni King eh. Inabutan nila ako, pero hindi na kailangan kasi Okay ka na nun. nagkakaroon na ng konting show eh. Oo, tama. Nakakapag-show na ako sa labas. Mm. Sabi ko nga sa'yo, lahat ng dumikit kay Norman Mangusin, ang buhay, lumulubog. Grabe, ang bigat niyang sinabi mo, boss. Naging maalwan ang buhay ko nung kumalas ako sa kanya. Isipin mo, paano ko hindi sasabihin na kapag ikaw ay dumikit sa buhay ni Norman Mangusin, hindi ka aangat, lulubog ka sa pinakamalalim dahil masamang tao kinapitan mo. Pansinin nyo, may natitira pa ba siyang tao? Wala na. Si Wala. Casper. Bago na lang si Casper sa karakter. Bago. Nito lang pumasok si Casper nang mawala si Dong Batalan eh. Bakit pala nawala si Dong? Wala akong idea bit na wala si Dong Batalan. Pero hindi na siya babalik. Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya eh. Pero hindi na siya babalik, you think? Siguro at sana wag na. Oo. Kasi katakot-takot na rin yung naging Buhay. salita namin ng masama. Katakot-takot na rin yung binato nila sa akin. May mga vlogger akong pinatawad ko, kaya ng puso ko eh. Pero may mga vlogger na hindi ko kayang patawarin. Ayun lang. Yung sekretarya niya, si Yama, yung malaki. Oo. Humiwalay siya, umalis siya, minumura niya ngayon si FLM, Nilaglag niya. Yung wiretap, di ba? naglalaglagan sila. Pero si Yama, hindi ko mapatawad. Sipin mo naman ha. Ito ba namang simpleng buhay kong ito? Pag bibintangan mo ako magnanakaw ng ginto sa ngipin ng patay, bata pa lang magnanakaw ng buong pamilya ko. Ganon kami wasakin. Tapos nung panahon na yun, ang lakas nila. So, Ang yun lakas talaga nila! yung tatanim. Ang liit ko! Yun ang ang liit tatanim ko! sa tao. Grabe. Ang liit ko lang. So ngayon na nangyari niyan, meron kasing isang grupo na kung tawagin UTW, United Talino Warriors. Yun ang kauna-unahang original na kalaban nito. Mhm. Si David Ilagan, may mga babagitin akong pangalan ha. David Ilagan, nag-offer sa akin yan. Nakis, umalis ka na pala dyan. Sir, pasensya na kayo. Hindi kami galit sa'yo. Galit kami. So, yung mga nag-comment sa amin na masama, naglalabang kami. Pero sa'yo hindi. Natatawa nga kami sa'yo. Naawa kami natatawa kasi nagpapasaya ka lang. Bigyan kita ng tulong. Sabi ko, Sir, David, wag na. Diyan ako napahamak. Hindi, ganito ang gawin natin. Dito ka sa side namin. Mhm. Pero bibigyan na kita ng advance sa sweldo. David Ilagan to ha. Bibigyan kita ng 100,000. Wow. Sumama ka lang. Isang beses ka lang magsalita. Kwento mo lang sa amin. Hindi ako pumayag. Okay. Kasi natakot na ako nun. Natakot na ako na may masabi na naman sila sa akin. Pera na naman yun eh. Mhm. Sipin mo, pupunta ako sa kabila. Magsasalita ako laban dito. Tapos mababayaran ka. ako. Oo. Sabi nga niya, hindi, wag mong masamain nito kasi gusto lang namin ikaw tulungan. Marami yan, sina Yulin Marcos. Which is nagpasalamat naman sila na hindi nila ako pinilit. Pero sinabi nila na si The Kings inopera namin ng pera. Hindi sumama sa amin eh. So Ayaw niya nang magsalita. Nagkakaroon ka na ng resurgence, kumbaga. O ayoko na. Parang ayoko nang marinig ng pangalan ni FLM. Medyo na-trauma ka talaga. Trauma na talaga ako.
Pero ang isang masakit dito, gusto ko na nagkausap tayo. Dahil alam ko maraming manonood nito. Yes, oo. Ayoko man sabihin, baka sabihin mayabang, ang pangalan ko, pangalan ni FLM, nagkadikit Mhm. na maraming nakapanood, maraming nakakilala. Lahat na makikita kong tao, isipin mo, itong kwento kong haba, may isang tao ako makikilala, o di ba ikaw, si Daking ikaw, kamusta na si FLM, yung idol mo, binigyan ka ng bigas. Nakakaya. Hanggang ngayon. I-explain ko sa kanya, alam mo, hindi totoo yan, budol talaga yan. Oo. Kinabukasan may tao ka ulit makakausap. Yan yung yan yung nakakaya. Kahit kasi ako, 'di ba, sa live ganyan. May magko-comment, dating tagapagtanggol to ni Norman, dating tagapagtanggol to ni Kulaong. 'Di ba nakikita niyo naman diyan, Kuya Henry? May magko-comment, dati tong defender ni Kulaong. 'Di ba? Ganon. Nakakaya. Hindi na kasi matanggal 'yun eh, hindi na maaalis 'yun eh. 'Di ba, DJ Byron, hindi na maaalis yung ganong isipin sa iyo ng tao na tagapagtanggol ka dati ni Kulaong. Hindi na mawawala yun eh. Batik mo na yun eh. Ngayon, syempre, hindi maiwasan minsan sa mall, naglalakad ka, may makakasalubong ka. Ang makikilala nila sombrero ko. Uy, di ba ikaw si Macmac Pablo? Ay, pinapanood kita dati dahil kay Sir FLM. Yung Marcos, yung namimigay ng bigas. Ganun din. Hindi po totoo yun. Kahit sa Malaysia, ganun ang ginagawa ko. Ganun ang ginagawa ko. Kapag naalala ko, nakilala ko, nakita ko, ay, di ba ikaw si Macmac Pablo, yung vlogger dito sa Malaysia, yung tagapagtanggol ni FLM? Di ba ikaw yun? Opo. Pero wala na po ako ngayon doon kasi budol. Budol po kami. Kahit sa nung nagpunta akong Barasway nung nakaraan, matenda ko ng kasal. Ganun din. Tito ko pa. Sabi sa akin ng tito ko, Ma, kamusta na si FLM? Tagal na nun ah. Ay, diba mo yan? Binlag mo yun dati? Wala na. Tagal na nung nakakulong yun after nung nabudol napatunayan namin budol, umalis na kami. Wala ka na pala doon? Hindi ko kasi nababalitaan eh. Mayabang na naman ngayon sabi ganun. Nakalaya. Opo, tito ko pa nagtanong sa akin. Sabi ko, wala na ako kako doon. Buti na lang tol, hindi ka nagpatato. Yun talaga hindi mawawala. Tanong mo kay Jake tsaka kay Jojo. Ayun. Si Tol Jake yata ang alam ko nung huling usap namin, parang pinatanggal niya na. I'm not sure kung natanggal niya na o kasi hindi na ulit kami pa nagkita eh. Pero nung huling namin, nung nagkausap kami niyan, sabi nga ni wala pala si Kuya Dakings dito. Sabi nga niya, papaboran niya na. Pinakita niya ni Jake sa amin nung nagkita-kita kami nung Christmas party ba? Ay, hindi. Iba pa yun. Bukod pa yun. Eto sa Boracay, Di pala namin kasama si Kuya Dakings dito nung uminom kami. Dito sa inuman na to. Pero ito kami, sa Boracay, hindi namin kasama si Kuya Dakings uminom dito kasi na to yata, pauwi na yata kami nito. Ayan sa Boracay Uptown. Ayan Ayan, kami mga vlogger na BBM yan. Ayan. Sa Takero, sila Papa Trix. Kasama-sama kami diyan. Patay na patay kasi si King kay Yama pero nahiwalay na. Kilala ko din unang asawa ni Yama at alam ko buong pamilya ni Yama kung ano sitwasyon ng anak at tatay niya. Okay. Laking pagsisisi siguro na nagpatato. Laking pagsisisi talaga. DJ Byron, yung best friend ko taga dyan yun, ang pinang-aasar sa akin. Sabi niya, kamusta na yung idol mong may diamond powder na ngipin? Sabi ko, mga anak ko tuwa kasi naririnig nila yung live now, sabi ni Ate Glenn.
Yan. RM Jabil, kahit madaming natuwa din nung nagpa-interview ka na kay MG Boss Mac, madami pa din talagang nagduda sa'yo ng mga kolokoy nun after ng interview mo. Kesyo, ikaw number 1 vlogger ni Kulaong. Siguro kung ako number 1 vlogger ni Kulaong, tapos nakikulaong ako, yung nakakasama ko si Kulaong nung hindi pa nakukulong, nandyan ako sa kanya, nagkikita kami araw-araw, magkasama kami sa live, magkasama kami sa vlog. Yun siguro magduda sa akin na ako, kasama ako sa nambudol. Pero nasa Malaysia ako eh. Mahirap mambudol nun kasi galing na kay Kuya The Kings. Hindi ka pwedeng tumanggap. Pero yun ng mga mamis noong time na yun, mamimilit. Pipilitin ka. Ay, pag hindi mo tinanggap to, magtatampo kami sa iyo, makmak. Oh, ano pa ang gagawin mo? Siyempre, bibigay mo ng details mo. Papadalan ka na, MoneyGram o Western. Sabi ko dyan ako lagi nanonood, may Kulaong time team kami. Okay. Ayan, shoutout sa mga anak ni Ate Glenn Magdramo. Ayan, ingat kayo dyan sa Dubai, ah. Medyo lumamig na, no? Medyo hindi na ganun katindi ang nangyayari dyan sa Middle East. Sana nga matapos na para bumaba na ulit ang presyo ng gasolina. Manny Luna, lahat ng ginawa ni Kulaong sa kanyang kapwa ay may kabayaran. Napakarami niyang pananagutan sa Muntinlupa na niya pagbabayaran lahat yan. Pangloloko sa kanyang kapwa. Yun nga po. Daig pa niya ang asawa sa pagpapatato. Buti hindi ka rin nagpatato, bro Mac. Hindi po. Tatakwil ako ng nanay ko. Alam nyo, nanay ko, kahit wala na nanay ko, malaki pa rin ang ano ko sa nanay ko. Yan ang sinabi sa akin ng nanay ko. Wag na wag kong gagawin. Magpatato. Kasi syempre nanay ko kasi mga pamilya namin sa Bulacan, mga conservative. Doon hindi ka pwedeng magsalita ng gago. Pag nagsalita ka ng gago sa amin, i-stapler ang bunganga mo. Palululunin ka ng sili. O kaya paluluhurin ka sa munggo. Tapos merong dalawang alam isang kala na kahoy. Di ba sa iba libro? Sa amin sangkala, nakadipa kang ganyan, pag bumababa, papatpating kang ganyan ng kawayan. Nauso pa nga dati yun eh. Dati kada alas 6 o 5:45 ang lola ko nagdadasal. Nandun kami sa altar. Buti nga nung tumanda na lola ko, nahinto yun eh. Lola's boy kasi ko. Spoiled ako sa lolo't lola. Ngayon, nung lumalaki na ako, sabi ng nanay ko, yung inom, alak, sigarilyo, talagang dadaanan mo yan, lalaki ka. Pero wag na wag mong gagawin magpatato. Kasi, ang iniisip ng pamilya namin, kapag nagpatato, merong ginawang masama o nakulong na. Parang ganun. Kaya ayaw nila ako magpatato. Kaya hindi po ako nagpatato niyan kahit isa. Ngayon, yung meron akong kapatid nagpatato. Alam niyo kung kanino nagpatato? Kay Apo Wangkod. Yung lang siya, yung ganun-ganun lang dito, yung parang tawag doon? Batok. Parang tawag ba? Mambabatok. Si Apo Wangkod ang nagtato sa kanya. Kaya yun, nagawa niya yun nung wala na rin ang nanay namin. Salamat Ate Prinsesang Palaboy. Thank you po. Ayan, sa inyo pong pakulay. Opo, wala na lagi alarm. Ay, salamat naman. Medyo lumamig na, no? Sana. Sa mga darating na araw, wala na talagang wala na talagang kaguluhan dyan. Kakausap. Idol, binigyan ka ng bigas eh. Doon ka kasi Wala kang utang na loob. Ito yung matindi. May maririnig ka dyan, wala kang utang na loob, binigyan ka na ng bigas, sinisiraan mo pa yung tao. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, MG. Kung si Norman Mangusin, Francis Leo Marcos, Kulaong, ay mabuting tao, magkaaway tayong dalawa ngayon. Hindi, syempre. Pagtatanggol mo yan sa Oo, kasi nakilala ko siya. Binigyan ko ng bigas. Kung hanggang doon lang ako, mag-aaway tayo, sinisiraan mo. Pero hindi eh. Napakasamang tao niyan. Grabe. Napakasamang tao niyan. Marami ako naging kakilala, kaibigan, inutangan niyan, minura niyan, hinubaran halos niyan. Grave threats, meron din ba? Grave threat marami.
Kasi, sina Mighty Manong, Kami lang na 14 vloggers eh. Pagkababa namin, sinabihan kami niyan. Baka gusto nyong, baka gusto nyong humanap pa ako ng tao. O tumawag ako ng tao para ipapatay ko kayong lahat. Sinabihan kami niya ng ganyan. Ka-Aruba, Puginius, Yulin Marcos, Nasukir, hindi tumigil yung mga yan. Hinabol niya yan. Hinabol niya si Norman Mangusin. From YouTube, nagpunta sa Facebook. Hinabol nila. Sa TikTok, Sa hinabol. TikTok, hinabol nila. Balik ulit sa YouTube, TikTok, hinabol nila yan. Ngayon, nag-TikTok ngayon yan. May isang platform na naman sa TikTok kung paano kumita ng mabilis. Oh my Yun yung Send Stars. Hindi na ako nakatiis ulit dito kasi nanahimik na ako eh. Stars, oh. Gumanda ang buhay ko nung wala na ako sa kanya. Okay ka na ngayon. Okay na ako. Nice. Marami na akong Amen. shows, malakas na ulit. Balik na ulit yung mga nahako na account na sinunog nila. Balik na ulit ako. Nagkaroon niya ng pa-contest dyan, yung mga kaaway niya na Norman Mangusin ka-look-alike. Sabi ko, eto masaya to, sabi ko. Maaasar ko si Norman Mangusin ulit, baka manalo pa ako. Alam ko mananalo ako dun eh. Napaglabas ko si Norman Mangusin yung nakita nila dun. Itsura, salita kung paano magyabang, ganun. Hanggang sa nagla-live na ulit ako, hindi ko napapansin sa sarili ko na maraming nauuto. O, tap-tap nyo, bibigyan ko kayo 3,000, 5,000, which is wala namang lumalabas na binibigyan niya. Na-trigger na naman ako, ayaw mo talagang tumigil. Sinungaling, kumbaga. Ayaw mo na naman, nanloloko ka na naman. Ngayon, nakaabot na sa kanya ulit itong aking mga sinasabi sa kanya. Ang dami kong ginawang kanta dyan eh. Mangusin, Mangusin, ang superhero daw, ngunit budol pa rin. Mangusin, siya daw ay Marcos din. Ngunit pagkatapos ay bigla kang sisigilin. Mangusin! Dumating sa kanya, minsan nag-live siya, pinagmumura niya ako. Babarilin niya ako, aarmalitin niya ako, sa harap ng pamilya ko, susugurin niya ako. May death threat ako, talagang ang death threat nun. Marami akong kaibigang medyo natakot. Hindi, syempre. Baka nga gawin. Baka nga, you never know. Oo, kasi sinasagot ko siya. O, ang tagal mo naman, ito yung address ko. Pinost kong address ko, puntahan niya lang ako eh. Minumura niya ako ha, ito, minumura niya ako. Dito niyo makikita. Tinira niya ako sa ganito. Hayop ka. Piyo ka. Yung binigay ko sa imbigas, hindi mo ipinamigay. Ninakaw mo. Ay, nako po. Yan magaling si Kulao, mambaliktad. Kahit na hayag sa SOCMED, yung katotohanan na pinamigay naman ni Kuya The Kings yan. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.